Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo itong budget-friendly na malaking tablet ng ITEL. Ito ang Vista Tab 30. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Dito sa loob, itong warranty card at user manual, SIM ejector, itong USB to Type-C cable, at itong power brick. Ang cons, ito'y supported lang ng 10 watts kaya mapapansin nyo, ito ay maliit. So nag-charging speed test na rin ako dito. Nag-start ako sa 16%, na full ito ng 3 hours at 20 minutes. Nag-check din ako sa charger kung gaano ba ito kainit itong 10 watts. Around 60% ako na nag-check. Ito kasi yung pinaka-peak ng pag-charge. Meron itong init na nasa 42.4. So mainit ito. Itong na-unbox natin, ito yung color na space gray. Available din ito sa sky blue. Ganito ang appearance ng texture sa indoor. Yung back panel design brass textured. Ako nagaganda na ako dito, mas iwas si smudges. Yung back panel at frame, plastic lang ito guys na acceptable naman sa ganitong presyo. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 11-inch na Full HD Plus na IPS display. Ang pros, Full HD Plus resolution na ang linagay dito. Kadalasan kasi pag mura ay HD Plus lang ang binibigay. Pero ang cons, 60Hz lang ang nandito. Yung screen body to ratio kahit entry level, yung bezels ay manipis. Sa Widevine sa mga nagne-Netflix, meron itong security level na L3SD. Ang network nito guys ay 4G, so test na rin tayo sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, Android 14 version ang nandito. Hindi ito supported ng NFC. Sa selfie camera naman ay 5 megapixel. Ito ang sample ng picture. Itong na-unbox natin, ito yung 4128 na variant. Nasa ngayon, for sale ito ng 5,099 pesos. Yung 4GB RAM nito guys ay meron niyang memory extension na plus 4, 6 at 8. Kaya sa box, meron niyang label na 12GB of RAM kasi nga inad na yung plus 8. Na ang pros, yung flash memory nito guys ay UFS. Itong tablet, ang main shooter nito ay 8 megapixel. Di ko na sinaming isang lens kasi para sa akin yung AI at QVGA ay decoration lang yan. Yung LED flash linagay din sa camera module para magmukhang camera. Sa akin, wala naman negative dito. Ito naman ang sample ng pictures. Meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. So video settings ang meron dito ay 480, 720 at 1080p na meron lang 30 FPS, wala nang iba. Nag-check din ako ng video stabilization. Ang cons wala dito guys na parang acceptable naman kasi nga tablet naman ito. Ganito naman ang video quality sa steady. Ang video zoom at photo ay parehong hanggang 10 times. Sa 10 times, pixelated na talaga na halos di mo na mabasa yung font. Dagdag details ko lang yung frame, flat edge. Sa right side, nandito itong power button / on-off switch. Sa baba, yung volume rocker at baba ulit itong microphone.
At ang huli, sa pinakaibaba itong SIM tray, na ang pros, 2 SIM ang pwede mong ilagay dito. Pero ang cons, pag 2 SIM na ang linagay mo, di ka na pwedeng maglagay ng SD card dahil ito ay hybrid SIM slot. Sa ilalim naman itong speaker grill, sa taas ulit itong speaker grill, sa gitna yung charging port. So ang cons, wala ditong 3.5 jack. Clear ko lang guys, dual speaker lang talaga ang meron tayo dito. Yung ibang grill, ginawa lang mukhang speaker for decoration. Napansin ko maganda ang speaker quality nito, balance yung bass at treble. Ang chipset nito ay Unisoc T606 na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, linagay ko yung link sa comment section para hindi sobrang humaba, para makasave din ng time sa mga hindi naman gamer. Ang goal natin sa game test para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Detalyado yan mula sa game time, battery consumption at phone temperature before and after ng games. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing. Ako si Kuya Gizmo, a peace.